for bread. Hallelujah. Lord, give us a burden for bread. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for bread. By night and by day, we see the decay, the enemy spreading his seed. But there's a true light, a heavenly flight. The word of God always succeeds. Lord, give us a burden for bread. Lord, give us a burden for bread. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for bread. We see the world struggling day by day. Our family and friends fighting through for that one drop of oil in all of their toil. Lord, give us a burden for bread. Granted, Lord, Lord, give us a burden for bread. Lord, give us a burden for bread. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for bread. Lord, may I be the one found faithful and strong in the place of true victory. With all said and done, the battle is won. When humbled, I fall to my knees. Lord, give us a burden for bread. Lord, give us a burden
Christian Joshua. when humbly I fall to my knees. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting, the world in despair. Lord, give us a burden for prayer. Give us, Lord, Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting, the world in despair. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon at ako po ay bumabati muli sa bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Tayo muli nagpapasalamat sa pribileyo at pagkakataon na tayo po ay kanya pong pinagtipon sa ganitong paraan ng online na Bible study at prayer meeting. Wini-welcome ko po at akin pong praise the Lord, binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. Sana okay po tayo lahat ngayong gabi. At samahan niyo muli kami sa ilang sandali ng gawain ng ating Panginoon. Kasama ko ngayon ang ilang mga kapatiran natin na nandito po sa Zoom meeting. Praise the Lord. At kung meron po tayong mga prayer requests, gusto ko pong i-encourage kayo na magpadala ng ating mga prayer requests. I-send niyo po yung mga prayer requests niyo, mag-comment po kayo diyan sa ating pong Facebook account. Then we will go into pray for it pagkatapos po ng ating pong Bible study ngayong gabi. Amen. So, muli, bago po tayo mag-start sa gawain ng ating Panginoon, nais ko munang anyayahan ng ating kapatid na Brother Leo na pangunahan tayo sa isang panalangin sa ating Panginoon. God bless you, Brother Leo. Magandang gabi mga kapatid, tayo manalangin muna sa Panginoon. Ama namin Diyos, kami pupuri, nagpapasalamat po sa gabing ito, Panginoon. Dinadakila ka namin, Lord, na sa kaparanang ito, Lord, so online ay kayo aming
makakapiling sa munting panahon ng Bible study at ganoon din po sa mga prayer request ng mga anak po ninyo, Lord, na nasa kanilang mga puso't isipan na nahayag sa mga sandaling ito, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, yung una, lalong-lalo na, Panginoon, sa salita muli, Lord, na yung pararating sa gabing ito, Panginoon. Hindi po hadlang, Panginoon Diyos, ang alayo o hindi po kami nagpapagitan na mga kapatid po namin. Ngunit, Lord, through this online fellowship, Panginoon, ay kasama ka po namin, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, lalo-lalo yung mga lalong-lalo na sa pagayag na yung mga salita, Lord. Gamitin niyo pa ang inyong likod, Panginoon, muli. Ganoon din po kami ng mga dirinig ng iyong mga salita, Lord. Ay dalangin, Panginoon, na buksan niyo ang aming mga puso't isipan muli na magbigay po sa amin ng pagpapatibay ng pananampalataya na galing po sa inyo, Panginoon. Natas ka namin, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Abutin niyo po ang bawat mga pangailangan ng mga anak po ninyo sa gabing ito, Lord. In Jesus Christ, mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Iawitin natin ang awit na ito, mga kapatid. Something keeps holding me. Habang sinishare yung kanta. Hallelujah. The trials of this world was getting closer, and the pull I felt was more than I could bear. When I was on the verge of giving over, the strength within myself just wasn't there. But something keeps holding me. Every day I see is helping me faithfully to overcome my trials and guiding me constantly, giving me victory is a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me his temptation of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation the strength I need to keep me in His grace. Oh, something keeps holding me. Every day I see He's helping me faithfully to overcome my trial and guiding me constantly, giving me victory is a reality. Something keeps holding me. Satan laid before me his temptation
of his desire to steal away my faith. But I have found inside the revelation, the strength I need to keep me in his grace. But something keeps holding me every day. I see is helping me faithfully to overcome my trials. Oh, and guiding me constantly, giving me victory. Is a reality. Oh, something keeps holding me. Something keeps holding me. Oh, something keeps holding me. Every day I see is helping me faithfully to overcome my trials, and it's guiding me constantly and giving me victory. Is a reality, but something keeps holding me. And He's a reality, but something keeps holding me. He's a reality, but something keeps holding me. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord. Amen. Maaari pong buksan natin yung mga camera natin para at least sama-sama tayong umawit para sa ating Panginoon. Okay? Praise the Lord. Pwede bang buksan natin yung mga camera natin? Awitin pa natin yung isang awit. Praise the Lord. Awitin natin yung kantang We've got the power in the name of the Lord. Praise the Lord. Amen. You know the song? Sabay niyo po ako sa pag-awit. Amen. Pwede nating palakpakan ang ating mga kamay. Oh, give me your hand. Let's agree together. Let's all our enemies and crumble at our feet. Whatever we bind on earth shall be bound in heaven. At the name of Jesus, Satan has to flee. Oh, we've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan's raging, we cannot hardly defeat it, 'cause we got the power in the name of the Lord. Well, so many years now, Satan tried to stop us, but the bride of Jesus is still alive. Like a mighty army, we'll be marching onward, winning every battle, 'cause the Lord on our side. Oh yes, we've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Though Satan's rages,
we cannot be defeated, 'cause we got the power in the name of the Lord. Oh yes, we've got the power. Amen. In the name of Jesus, we've got the power in the name of the Lord. Though Satan's rages, we cannot be defeated, 'cause we got the power in the name of the Lord. Yes, we got the power in the name of the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Pwede bang palakpakan pa po natin ng Panginoon minsan pa ngayong gabi? Amen. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. Amen. So, tayo muli nagpapasalamat sa gabing ito at natutuwa po akong makita ang bawat isa sa atin. Amen. Lahat ng mga kapatiran natin na nandito ngayon sa dito sa Ordaneta. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon lahat. At mga kapatiran natin sa Tarlac, Mungkada Tarlac, God bless you also. Kapatiran natin sa Binalonan, amen. Bless you also. God bless you. Praise the Lord. So, amen. Tayo pong lahat ay masaya ngayong gabi dahil kahit papano sa pamamagitan ng online na gawain nito ay nagkasama-sama tayo. So, katulad po ng aking pong binanggit sa inyo last Sunday, desire ko po talaga na magkaroon tayo ng ganitong sama-sama na gawain. Bagamat mahirap ito mangyari dito sa simbahan natin kasi nga dahil sa mga layo ng distansya natin. Pero salamat dahil may ganitong platform na nagagawa pa rin natin na tayo po ay magkaroon po ng gawain at magkaroon tayo ng connection sa bawat isa. So, amen. God bless us all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. So, after the Bible study, ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting. So, yung mga prayer request po natin ay i-type na lang po natin doon sa group chat natin para doon ko na lang po titingnan po yung mga prayer request natin. Amen. So, gusto ko sana na diretso po nakabukas po yung ating pong camera para at least kahit papano ay nakikita po tayo lahat. So, gusto kong maging attentive po tayo kasi tayo na po idadako sa preaching of the Word of God. At meron po akong nais na ibahagi, simple lang na aralin. Since ito po ay Bible study at saka prayer meeting po natin, ako po ay mag-share ng patungkol po sa paksa na yun. Ano? So, meron po tayong slide. Ipo-project po ng ating host, si Sister Joselle, ano? Sila pala ay nasa Baguio ngayon, kasama niya Sister Cora. So before we start, bago tayo mag-umpisa, tayo munang lahat ay manalangin. Tilingin ko po ang ating kapatid na Brother Brother Eli, to lead us in prayer. Pakilagay natin sa muna, Giselle. Natin si Brother Eli. Brother Eli, ikaw ang mag-pray, Brother Eli.
Yes, Lord. Yes, Lord. Patuloy nga po, Lord, na unti-unti na namin nakikita mo mga senyalis, Lord, na patuloy lamang, Lord, na ikaw ay darating, Lord, sa hanggang panahon, Lord, at kung saan, Lord, ang iyong mga hinirang, Lord, na, Lord, kami makasama mo, Lord, sa iyong kaharian, Panginoon, sa darating na panahon. Lord, pinupuri ka namin, Lord. Handanin po kami, Lord, sa pagkikinig. Palain niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Lord, muli binabalik po namin lahat. Ang kapurihan, Lord, gamitin mo po, Panginoon, ang aming pastor. Siyang muli, Lord, makapaghayag. Hindi na yung mga salita mo, gamitin mo po siya. In Jesus' name, Amen. 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 Okay. So, paki-project natin uli, Giselle, yung ano natin, yung ating PowerPoint. Okay, tayo po ay may paksa ngayong gabi. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral ay The Persistence of the Warrior's Prayer in the Ephesians. Ang ibig sabihin ng persistence, kasi kinuha ko po itong paksa natin ngayong gabi sa mensahe ni Brother Branham na perseverance. Ang ibig sabihin ng persistence ay perseverance, ibig sabihin yung pagtiyatsaga, pagiging matyaga, pagpupumilit, o pananatili. Okay? So, in the sermon also of Brother Branham na may pamagat na Ephesians parallel to Joshua, now doon diniscuss po niya kung paano po sa panahon ni Joshua, nung sila ay pumasok doon sa bayang pangako at kanilang kinuha yung kanilang inheritance. Alam natin ang Kanaan is the place of their inheritance. Doon na ang kanilang posisyon, yun ang kanilang portion. Doon ang kanilang, kumbaga, placing or adoption. Okay? So, nag-travel sila from Egypt to wilderness, to Kadesh Barnea, hanggang sa makapasok sila doon sa tinatawag nating Kanaan. And so, similar, ang Ephesians para sa atin ay promised land. It represents the promised land. So, alam natin na sa panahon ni Joshua, binigyan siya ng commission na iposisyon lahat yung mga Israelita doon sa lugar na yon. And they are required to fight for every inch of the land. Alam natin yun, ano? Kinakailangan nilang ipaglaban lahat yung kanilang inheritance dahil may mga nandoon na mga kalaban. May mga naka-squat doon na mga higante at mga iba't ibang mga bansa na kinakailangan nila na ito ay palayasin sapagkat sa kanila yon. So, ganun din sa panahon natin ito, doon po sa Book of Ephesians ay mamabasa din po natin yung binanggit ni Pablo patungkol sa mga sandata natin sa pagkikipagbaka. Because katulad nila, sila ay nakikipagbaka in a natural, pero tayo in a spiritual way, tayo po ay nakikipagbaka sa kalaban natin. Now, there are demonic forces, spirits, na alam natin na present in this world, na gustong tayo ay pabagsakin, gustong tayo ay gapiin
So, kinakailangan natin na tayo ay makipagbaka. Alam natin ang lahat ng taktika ng kaaway. Alam natin lahat ng kanyang paraan, ng pandaraya. Kapagkat napakahalaga nito sa panahon nito. So, we have to understand our enemy. Okay, we have also to know our weapon. Kasi napakahalaga ng bagay nito para makamit natin yung ating pong minimithi. So ang pangako ng Diyos, binigay na po sa atin katulad sa mga Israelita, ang promised land ay binigay na sa kanila. No? Ipinangako po yan sa panahon pa ni Abraham. Sa kanila yung lupain. Now, hindi sila makikipagbaka doon para makuha nila yung lupain. Sa kanila na yung lupain, wala po silang dapat gawin kundi angkinin na lang nila yung bahagi nila. And so, maraming pangako ang Diyos sa buhay natin. Sa atin na po lahat yung mga pangako na yan. Di ba may kanta po tayo, di ba? Every promise in the Bible is mine. So wala po tayong dapat gagawin, kundi angkinin na po natin yung pangako ng Diyos sa buhay natin. But we know, hindi po ito kagad-agad nating makakamit kasi may kaaway tayo na ayaw niya na ma-experience natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Makamit natin yung mga hinihiling natin. So we have to engage in a spiritual warfare. So gusto kong encourage kayo ngayong gabi, katulad ng sinabi ng Diyos kay Joshua, sapagkat alam niya na ang mga nandoon sa lugar na yon ay may mga kalaban, may mga higante, may mga iba't ibang bansa na nandoon. So, but God instructed Joshua, nang sabi ng Panginoon sa kanya, be of good courage, be not afraid, huwag kang matakot, neither be thou dismayed, sabi ng Panginoon, di ba? For the Lord thy God is with thee. Kung saan ka man pupunta, ay hindi kita pababayaan. Amen? So yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. So we're going to read our scriptures in Ephesians chapter 6. Umpisa natin ang pagbabasa doon po sa may verse 10. Okay, ito pong sinasabi. Now, sabi rito, now listen. Now finally, my brethren, be strong in the Lord. Amen. Now sabi doon, be strong in the Lord. Now, to be strong in the Lord is to be empowered. Now, ang alam natin mga kapatid na ang ibig sabihin ng to be strong or to be empowered, it means to be enabled. Ang kalaban natin ay hindi basta-basta. So, kinakailangan natin na tayo ay magkaroon ng ma-fortify tayo. Kumbaga, ang daming mga kalaban. So we need to boost our faith. Ayan ang purpose natin ngayong gabi, ano? Sa gabing ito, yung mai-boost yung ating pong pananampalataya. Diba? Katulad in the natural. Para malabanan mo lahat ng mga virus sa katawan mo, kinakailangan mo ng booster. Kinakailangan mo ma-immunize at pagkatapos ma-boost yung immune system mo para lahat ng mga virus ay malabanan mo. So alam natin na ang strength natin, it doesn't come from our own self. Ang lakas natin ay nanggagaling siyempre sa Panginoon. Ang sabi sa Biblia, mga kapatid, it is not by your might or by your power, but by His Spirit, said the Lord. Now you are just like David killing a Goliath. Okay? Alam natin na si David ay napakaliit niya, mahina, kumbaga sa tingin ni Goliath, kayang-kaya ni Goliath. Pero alam natin na natalo ni David si Goliath kasi hindi naman siya dumepende sa kanyang lakas. Siya dumepende sa presensya at anointing at kapangyarihan ng Diyos. Lagi niyang sinasabi, okay, na ang Panginoon ang siyang magbibigay sa kanya dito sa malaking kalaban niyang itong si Goliath. So nangyari po yun. So our strength comes from the Lord. So sabi ni Pablo dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen? So the power is in the Lord, the power of His might. Verse 11 says, sabi rito, now, put on the whole armor of God.
No, sabi rito, the whole armor of God. It's not part of the armor of God. Hindi lang po yung isa o dalawa, pero in-emphasize dito ni Pablo, the whole armor of God. Okay? Not just the armor, but the whole armor of God. Bakit? Kasi kinakailangan natin, mga kapatid, ang kabuuan ng lahat ng mga sandata nito para magapi natin ang ating kaaway. No? Kapag may isang bagay na kulang diyan, sigurado you will fail. Kaya napakahalaga. Kasi ang sabi sa pagpapatuloy na talata, that you may be able to stand against the wiles of the devil. The wiles of the devil. Okay, alam natin yung mga haligi ng kaaway, okay, nandyan, nag-aantay sa atin. At ang kaaway, hindi siya nagpapalagpas ng pagkakataon. Kapag may opportunity siya, nandyan siya lagi. Gagawin niya lahat ng kanyang paraan para po tayo mawasak. So nandyan yung kanyang pandaraya, nandyan yung kanyang pagiging tuso, nandyan yung tukso, lahat ng method na pwedeng gawin niya in operation para tayo, mga kapatid, ay kanyang dayain o wasakin o panghinain. So that's why, okay, binanggit dito ni Pablo na kinakailangan kompleto yung armor natin to be able to stand. Di ba? Kasi alam natin, mga kapatid, sa panahon na ito, when you cross the promised land, nandyan na kagad ang labanan. Now, promised land is not a place of, sabi nga ng prophet, sabi niya, it's not for baby. Ang promised land is for the overcomer. Wala pong pabonding-bonding dyan sa lugar ng promised land. Diyan sa Canaan. It is a place of war. Diba? It is not a millennium, it is a place of battle. That's why sabi ni Balabanam lagi, diba? We are not on a picnic, we are in a battle. Okay? So, every inch of the ground, sabi doon, kinakailangan natin na ipaglaban. Kinakailangan natin, mga kapatid, na ito ay, kumbaga, for you to get your portion, you're going to have to fight for it. No? Amen. Nasa sa inyo na yan, pero paglalaban po natin yan. Pinangako na ng Diyos yan, pero kinakailangan ipaglaban pa rin natin yan kasi ayaw ng kaaway na makamit natin yan. So you're going to fight a war hanggang sa makuha mo yung bahagi mo. Okay? So alam natin na nanalo na tayo sa labanan na ito. Okay, lagi natin isipin po yun, mga kapatid. Nasa winning side tayo sapagkat, amen, the Lord has already overcome. Wala kang dapat gawin kundi stay on His Word. Believe His Word. Amen? Huwag kang tumingin doon sa mga higante, huwag kang tumingin doon sa mga kalaban. No, sampalatayanan mo lang ang pangako ng Panginoon sa buhay mo. Then you will have a victory. Tiyak na magkakaroon ka ng V-Day sa buhay mo. Sabi nga ng kanta, victory is mine. Victory is mine. Amen? So without this armor of God, hindi tayo pwedeng maka-overcome. No? Kinakailangan natin ito to defeat the enemy. So alam din ng kaaway kung ano po yung mga mga sandata natin. So kinakailangan landiyan lagi yan, nakahawak natin sapagkat pag meron tayong hindi isinuot, meron tayong itinabi, doon po tayo babanatan ng kaaway. Now, he knows the weapon. The devil employed himself since the very beginning in the first Garden of Eden, doon sa Garden of Eden. Alam natin kung paano dinisarma niya ang mga magulang natin. 'Di ba? Ang babae. Kasi yung babae ay ibinaba niya yung kanyang depensa. Kaya nga tayo nahulog sa pagkakasala. Ano nga ba yung sinasabi ng propeta na ginawa ng babae? Okay? Pinaniwalaan niya yung kasinungalingan ng serpente. So, pumasok ang kaaway sa kanyang isip. Diba? Wala na kasi siyang helmet of salvation. Siguro, yun ang entrance ng kaaway. Kaya hindi niya nagawang mapaglabanan yung pandaraya ng kaaway dahilan tuloy na nagkaroon po ng pagkahulog. So, kinakailangan natin, mga kapatid, na
malaman din ang taktika ng kaaway, yung mga strategies niya, yung kung paano siya mandaya, yung nga po yung mga wiles of the devil. Sabi sa verse 12, sabi rito, "For we wrestle not against flesh and blood." Hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at sa dugo. Now, inilagay niya yung salitang wrestle, ano? Amen. Praise God. Ngayon, ang question sa isip natin kuminsan, paano ka kaya makikipag-wrestle, kumbaga makikipag-wrestling ka, kung ikaw ay full battle gear. Nandyan sa iyo lahat yung mga tinatawag nating armor of God. Paano ka kaya makipag-wrestle sa kaaway mo? Diba? Amen. But you see, the word wrestle, there, it brings the word na hand-to-hand combat, kumbaga, or yung tinatawag po natin na tawag doon yung talagang kapit. Kayong dalawa at kayong dalawa ay nagpapambunuan. Di ba? Amen. Dalawa. Nakakita na ba kayo ng nagre-wrestling? Nakakita na ba kayo nung, alam niyo yung, anong tawag doon sa wrestling ng mga Chinese, yung sumo? Makikita niyo yung dalawang malaking katawan na silang dalawa ay talagang nasa posisyon. Tingnan niyo yung kanilang paraan para matalo nila yung kanilang kalaban, di ba? Meron silang certain position para mapatumba nila yung kanilang kalaban. So, ganun din sa atin. Kapag tayo nakikipangbuno sa kaaway natin, now, kinakailangan na alam mo rin kung paano mo magagawang siya ay pabagsakin. Ba? Amen. Alam mo yung paraan kung paano siya ma-corner. Alam mo yung paraan ng kanyang kahinaan. O kung paano mo siya, mga kapatid, ma-overcome. So sabi daw, we wrestle not against flesh and blood. So there are certain demon spirit, supernatural demon spirit na nandyan para tayo ay guluhin. So nakikipagpambuno tayo lagi sa kanila, pero alam natin na kapag nandyan ay mga demonyo na yan at mag-aasik na sila ng kung ano ng mga negatibong bagay sa isip natin, isa lang pwede natin gawin. Di ba? Rebuke natin sa pangalan ng Panginoon. Amen? At sabihin nyo sa demonyo na siya ay sunungaling at siya ay walang kapangyarihan sapagkat ang sabihin nyo sa kanya na mas malakas yung nasa akin. Greater is He that is in you than he that is in the world. Praise the Lord. And so, sabi pa rito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Dito si Pablo, binubuksan niya dito yung tinatawag na category or di kaya ay paraan kung paano ang kaaway kumikilos. Marami pala itong paraan. Okay, itong principalities and powers and rulers of darkness of this world, spiritual wickedness in high places, yan po yung mga realm kung saan ang kaaway kumikilos. Kinakailangan maging aware po tayo sapagkat alam natin ang kaaway sa kanya tong sanlibutan na yon, na ito ngayon, he's the God of this evil age at ang daming paraan na ginagamit ang dyablo ngayon para dayain ang mga anak ng Diyos. For example, ang technology, di ba? Kapag hindi po tayo nag-ingat sa mga ginagamit nating mga devices natin, mga gadgets natin, makakawasak yan sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa Panginoon pag hindi po tayo nagbantay. Di ba? Kasi nandiyan ang kaaway. Pwedeng gamiting instrumento ng kaaway yan para po tayo ilayo sa Panginoon, panghinain ang ating pananampalataya. So, kinakailangan mag-ingat po tayo sapagkat alam natin He works in this realm. Kumikilos siya dito sa mga lugar na ito. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Okay? Tingnan po natin kung yung isang bagay nilalayo na tayo sa kalooban ng Panginoon, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi na yan sa Panginoon, yan ay sa kaaway na. So, kinakailangan maging
aware po tayo sa bagay na ito. Verse 13 says, "Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand." Stand in the evil day. Ang ibig sabihin ng salitang stand, it means to resist, to oppose, and to stand unmovable, to stand ready or prepared, to be of the steadfast mind, and one who does not hesitate or waver. Yan ang ibig sabihin ng stand. No? Tayo po ay kinakailangan hindi matinag. Unmovable yung faith natin sa Kanya. Hindi po tayo ma-shake ng kaaway. Praise the Lord. Kasi yun ang kailangan. Para ang kaaway ay hindi pwedeng manaig sa atin. Kinakailangan meron tayong matibay na pundasyon. Diba? Handa tayo. Prepared tayo. Amen? Para siya ay labanan. You see? Kasi kung mahina tayo, mahinang pananampalataya natin, sabi nga ng Biblia, siya ay liyong umuungal at naghahanap siya ng masisila. So, ibig sabihin, kapag po maghahanap ng masisila ang isang leon, hindi niya hanapin, hindi niya titingnan yung malakas na pwede niyang hulihin o kainin or mabilis tumakbo, di ba? Hahanapin niya yung mahina. Di ba? Maghanap siya ng isang sisilain niya na alam niyang kayang-kaya niyang habulin, kayang-kaya niyang kainin. So kapag po tayo mahina, amen, shaky yung ating pananampalataya, well, nandiyan ang kaaway, laging nakahanda na para tayo ay dayain. So mga magulang, mga young people, lahat tayo kinakailangan, meron dapat tayong matibay na pundasyon sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. So, to stand means one who stand unmovable and that nothing could shake them. Amen. So verse 14, sabi rito, "Stand therefore, having our loins girded about with truth, and having the breastplate of righteousness." So unang-una, sabi rito, ibinigay ni Pablo ay yung alam mo yung katotohanan. The first thing he gives you is truth. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi alam natin na ang pagkahulog ay nangyari sa pamamagitan ng kasinungalingan. Amen. Dahil sa kasinungalingan ng kaaway, ay nagkaroon po ng pagkahulog. So kinakailangan unang-una na dapat taglayin natin ay yung katotohanan. Because the Bible says the truth shall set you free. Sabi rin mismo ng Panginoon, "I am the way, the truth, and the life." Sinabi ni Pablo, na sabi niya na kinakailangan na having the loins of your mind girded with truth. Because the mind is the battleground. So kaya po mga kapatid, ang babae ay nadisarmahan kasi yung truth, amen, ay tinanggal niya, kumbaga mga kapatid, natanggal yung katotohanan, yung veil of truth, kumbaga, so kaya pumasok yung tinatawag na kasinungalingan at doon po siya nadaya. So kinakailangan natin una yung tinatawag na katotohanan. Amen? Praise God. So we know that the message of the hour is the truth. Wala pong pwedeng alam na nating liwanag sa ating panahon kundi ang mensahe nating taglay. So itong mensahe lang na ito ang maaring makapagbibigay sa atin ng overcoming power. Amen? Praise God. Tapos ang sabi doon, then having on the breastplate of righteousness. So from truth to righteousness. Okay? Sapagkat sa pamamagitan ng katotohanan, doon mo malalaman yung katwiran ng Diyos. And verse 15, jump na natin, "And your feet should with preparation of the gospel of peace." So from truth to righteousness, now the gospel of peace. Diba? Ang sabi mga kapatid ni Pablo din doon sa book of Ephesians, sabi niya na for He is our peace. Siya ang ating kapayapaan.
Di ba siya yung nagtanggal nung sabi niya middle wall of partition. Siya yung naging alay, siya yung tagapamagitan. So kinakailangan alam mo rin yung kung paano Panginoon, mga kapatid, ay inialay niya ang sarili niya para sa iyo. Ang ibig sabihin na nito, mga kapatid, you must have a revelation about the redemption of God. Di ba? Pagkatapos mo maunawaan ang katotohanan, amen? Pagkatapos mo na makita ang katwiran ng Diyos, then pagkatapos ito ka ngayon, amen, kinakailangan magkaroon ka ng malino na understanding about the plan of God, the plan of redemption, kasi sabi nga, doon mo lang pwedeng apakan ang kaaway. Okay? Sabi doon, ni Pablo sabi niya, well, how the God of peace will bruise Satan under your feet. So kinakailangan maunawaan mo yung Diyos ng kapayapaan. Kung paano tayo, mga kapatid, lumapit sa Kanya kasi siya naging tinatawag nating mediator para sa atin. Alright? So, tuloy natin sa may verse 16. Sabi rito. And then, mga kapatid, so verse 16 it says, now above all taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Amen. Now, hindi pa pwede natin isantabi unang-una, okay, ang pananampalataya. That's why, amen, ang pananampalataya ay ma-establish lang kapag meron ka ng tamang understanding, okay, patungkol sa katotohanan, patungkol sa righteousness ng Diyos, patungkol sa plan of redemption niya, then I'm sure, mga kapatid, magkakaroon ka na isang matibay na pundasyon na pananampalataya. Amen? Sapagkat doon mo lang maunawaan, mga kapatid, kung paano ang Diyos, lahat ng bagay ay ginawa niya lahat, no? Para tayo ay mai-reconcile sa Kanya. Praise the Lord. Ginasify niya tayo, sinangtify niya tayo, pagkatapos i-glorify niya tayo, sabi ng Biblia, para matanggal sa atin yung guilt, matanggal sa atin yung condemnation. Now, kinakailangan maunawaan ng mga bagay nito para yung pananampalataya natin ay lalong tumibay. Sapagkat alam natin, kapag po na-paralyze yung pananampalataya natin, now, doon po tayo, mga kapatid, maaaring magkaroon ng problema sa ating pagharap sa ating kaaway. So, alam natin na we are being free from all kinds of guilt and condemnation. Now, sabi nga, through faith na binigay ng Panginoon sa atin. So, napakalaga ng faith. Faith is our revelation, ang pananampalataya, ang pinakapundasyon ng church. Diba? Ang revelation, doon itinatag ang iglesia kung saan sabi doon ang pintuan ng Hades ay kailanman hindi pwedeng makapanaig. Now, sabi rito, wherewith ye shall be able to quench. Ang ibig sabihin ng quench ay to extinguish all the fiery darts of the wicked. Okay? Ibig sabihin, lahat ng suligi, ng apoy, ng kaaway, sa pamamagitan nito ng pananampalataya, kaya nating i-extinguish, parang fire extinguisher, di ba? Kapag po may sunog. Okay, kapag meron kang fire extinguisher, pwede mong iapulahin yung apoy. Amen. So, ganun din ang sabi doon. Sabi dito, so that you may be able to quench or extinguish all the fiery darts of the wicked. Amen. Alam nyo kasi, in the old, alam natin na sa mga war, diba nakikita natin, diba napapanood natin kuminsan yung mga pana, nilalagyan nila ng tela doon sa kanilang pana, yung kanilang palaso. Di kaya sasawsaw nila yun sa isang liquid na lalagyan nila ng apoy. Pagkatapos sa kanila yun ipakakawalan. So lahat ng tatamaan nung kanilang palaso ay tiyak na masusunog. So dito, kinuha ni Pablo yung allegory, yung example kung paano ang kaaway. Kung paano ang kaaway, yan ang paraan niya, di ba? Amen. Siya namamana at pinapana tayo na may palaso.
Pero ang sabi rito ni Pablo, sa pamamagitan ng shield, yung shield natin. Alam mo, pag meron kang shield, yung shield of faith, yun ang ginagawa ng mga, mga warrior nun. Pag meron mga pana, inilalagay lang nila yung shield nila, kaya yung shield nila ang natatamaan. Di ba? Yung shield nila ang natatamaan at hindi sila. So napakahalaga ng shield of faith. Kahit saang panain ka ng kaaway, umikot ka lang, basta yung shield, yung kalasag mo, ay tiyak hindi ka masasaktan, hindi ka tatamaan ng mga palaso ng kaaway mo. So, katulad din ang sinasabi rito ni Pablo. Diba? So, lahat ng itinatapo ng kaaway sa atin ng kasinungalingan, lahat ng kanyang ginagawang pandaraya, discouragement sa atin, diba? Ang pananampalataya ay napakahalaga. Amen. Na huwag magkulang para lahat ng kanyang mga itinatapong mga sa atin, pandaraya, yung mga palaso niya, fiery darts niya, ay hindi man kailanman pwedeng tayo ay wasakin. Amen? Praise the Lord. So, bino-fortify niya tayo ang Panginoon sa pamamagitan ng kalasag natin ng pananampalataya. So may verse 17. Amen? Tuloy natin. Verse 17. Sabi rito, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen. The helmet of salvation. Sabi rito. Yung salvation na yan, alam ko, mas malalim yung understanding natin dyan. Hindi lang po yung salvation na understanding ng mga denomination, di ba? Hindi lang ganun kasimple, pero alam natin yung salvation na yan is something to do with eternal security. It has something to do with full redemption ng ating Panginoon. So alam natin na kapag tayo po iniligtas ng Panginoon, ay kailanman hindi niya nababawiin yung kanyang kaligtasan sa atin. Diba? Sabi nga ni David, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Diba? Yung joy of salvation na nawawala, but the salvation itself, hindi po yan nawawala. Kasi ang Panginoon, hindi siya katulad ng Indian giver na pwede niyang bawiin yung kaligtasan na yun kapag po tayo nagkamali. Hindi po ganun ang Panginoon. Diba? Nandiyan dyan lagi yung kanyang pag-iingat at bilang anak niya, ay anak niya tayo, hindi niya tayo pwedeng kailanman itatanggihan. See? So ang salvation na yan, it has something to do with eternal security ng ating Panginoon sa ating mga believers na kanyang pinili. Sabi pa rito, the sword of the Spirit. Of course, the sword speaks of what? The Word. Diba? Sabi doon, ang salita ng Diyos is a quick and sharp, powerful sword, dividing asunder. Sabi rito. Amen? Na ito'y sabi doon, tumatanto sa puso at haka ng tao. Amen? So meron tayong dapat sword. Matalas dapat yung ating tinatawag na sword. At naniniwala ako na ang mensahe na ito, ang pinaka matalas na mensahe na pwedeng ito ay, amen, pumatay sa ating kaaway. You see, binigay sa kamay ng mensahero sa ating panahon ngayon, ang the King Sword. Di ba, alam nyo, na binigay sa kanya yun at sabi doon, nung tinig, sabi niya, hindi lang ordinaryong yan ay sword o espada, kundi yan mismo ay espada ng hari. So makita natin kung paano itong mensahe na ito ang pinakasandata natin para, praise God, wasakin natin ang ating kalaban, ang diablo. Amen? So just stay in the Word, manatili ka lang sa salita, yan ang panlaban mo. Diba? Laging yan ang ginagamit ng Panginoon sa diablo para magapin niya ang kanyang pandaraya. Diba? Nung ginawa niya yun doon sa ilang. Diba? Lagi niyang sinasabi na it is written. Dahil alam din ng diablo ang Biblia. Nagkukot din siya ng Biblia. Kaya kailangan alam din natin kung paano gamitin ang ating sword. Diba? Kasi pwedeng i-twist siya ng kaaway. Pero mga kapatid, amen, kapag alam po natin na gamitin ang sword na ito'y, amen, magiging pangsaway natin sa diablo.
Just stay in the Word, manatili ka sa salita, at you will overcome the devil anytime, anywhere, in a place, pwede mo siyang magapi. Amen. Hallelujah. In verse 18 says, okay, verse 18. Okay, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Sa katapus-tapusan dito sa ating binasa, huli na ito sa huling talata na aking babasahin. Now, inilink dito ni Pablo ang panalangin. Sa lahat ng mga sandata natin, sabi niya rito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. So, para ma-overcome natin yung mga kalaban natin na binanggit dito, to overcome the principalities and powers and rulers of darkness and spiritual wickedness in high places in this world. Now, kinakailangan natin ang pinakamahalagang depensa natin sa ating kaaway. Ano po yun? Kinakailangan i-set up natin ang ating pong tinatawag na prayer life. Yan ang pinaka-lifeline natin, panalangin. Amen. Katulad ng na-i-preach ko last Sunday kung paano ang panalangin ay napakahalaga sa bawat believers. Yan ang pinakahininga natin. Diba? Nang sabi nga ng prophet, sabi niya, na we could work enough, pwede tayo magtrabaho ng sobra-sobra, we could study enough, we could worship enough, amen, we could give enough, but sometimes mga kapatid, itong problema, na hindi po tayo, mga kapatid, sabi nga, we don't pray too much. Ito yung pinakamahirap na kung minsan hindi natin nagagawa. Yung manalangin sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng communication sa Kanya. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon. Salamat sa Kanyang protection. Salamat sa Kanyang pag-iingat. Now, sometimes, hindi natin kuminsan nagagawang pasalamatan siya. Pag-uwi natin ng bahay, pagod tayo, tulog tayo, thank you Jesus, din pagkatapos nun, wala na. In the morning, di man lang natin mapasalamatan si Lord. Salamat sa buhay muli, salamat sa kalakasan. Iniisip natin kung ano yung gagawin na naman natin sa pang-araw-araw, trabaho natin, pagkain, lahat. Diba? Pero hindi man lang natin, mga kapatid, magawa na i-acknowledge si Lord sa buhay natin. So, prayer is very important. Kasi lahat ng ating mga sandata, ang pinakalangis po niyan lahat, panalangin. Hindi po magwo-work yan kung hindi po siya nilakipan ng panalangin. So, sinasabi dito ni Pablo, in order to overcome, para ma-wrestle mo ang kaaway against diba, against your flesh, against all his fiery darts, no, kinakailangan ng masidhing pananalangin sa Panginoon. Kasi kahit meron ka niyan, kung wala kang dynamics, di ba? Walang kapangyarihan, no? Walang anointing, you see, hindi rin, mga kapatid, magkakaroon ng victory sa kaaway. Tingnan niyo ang scripture, di ba? Sa may verse 18. Sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Kung titingnan niyo yung salitang all, binanggit po yan 4 times. Praying always, 1, all, with all prayer, 2, and supplication, and watching thereunto with all perseverance, 3, and supplication for all saints, 4. Napakahalaga, di ba? Napakahalaga. Magkaroon ka ng perseverance, okay? Ang ibig sabihin kanina ng perseverance, yung steady, hindi siya, kumbaga ay nagdududa. Amen? At pagkatapos sabi rito, dapat ang pananalangin mo ay hindi lang para sa sarili mo, but you also offer prayer for all the saints.
para sa lahat. Di ba? Supplication for all saints. Hindi ito sinasabi na you just pray for your mother or your sister. Amen? Or your daughter. Di ba? Hindi lang po yun. Sabi rito, no, pray for all the saints. Hindi natin kasi alam, mga kapatid, kung ano yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid. We are one body. Iisa tayong katawan. Alam natin kapag may isang bahagi sa katawan na merong dinaramdam, merong bahagi sa katawan natin na alam natin merong something, amen, na pinagdadaanan. Well, lahat tayo bilang part ng body ng katawan ni Kristo, na lahat tayo ay nasasaktan din. Lahat tayo ay nagsasuffer. Because we are interconnected to each other. Diba? The church is an organism. Hindi siya organization. Organism means to say, amen, nakadikit ang bawat isa, konektado ang bawat isa, every joint supplied. So kapag po may sakit ang kalingkingan, sakit po ng buong katawan. Kaya ang sabi dito ni Pablo, now supplication for all the saints. So mga kapatid, how could you pray for all the saints if you don't possess all these attributes in your life? So kinakailangan mga kapatid, you have truth, you have peace in your heart, you have faith in your heart. Lahat ng mga bagay na yon, mga kapatid. Okay? So nagsasama-sama lahat yon para lang mga kapatid ma-fortify tayo at pagkatapos selyuhan natin yon ng panalangin sa Diyos para lahat yon ay magkaroon ng kapangyarihan. So kung sino man ang ating ipapanalangin, okay, ano man ang ating ipapanalangin, doon naniniwala ako, we will win the battle. Alam ko mga kapatid, ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan kasi na-met natin yung requirements kung paano natin mga kapatid ma-achieve yung victory sa ating buhay. Amen. Dadagdag ko na lang tong verse 19. Sabi rito, okay? Now, sabi ni Pablo, and for me, now, not only for all the saints, sabi ni Pablo, you also pray for me. Di ba, panalangin din natin mga kapatid, yung mga lahat, kumbaga, magmula sa ginagamit ng Diyos, mula sa church natin, panalangin din natin yung mga leaders sa church, mula sa pastor, sa mga worship leader, mga musicians, sa mga deacons natin, sa lahat na may mga katungkulan sa iglesia, panalangin natin yung mga, they are frontliners, no? Panalangin natin sila, at pagkatapos, ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? Yung kilala mo na, alam mo na nilagay ng Panginoon sa puso mo, i-consider natin sila lahat bahagi ng iglesia, not only in our local church. Yung nililit tayo na ipanalangin yung needs ng ibang mga church. Well, we are a universal body. Praise God, panalangin din natin yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar na sila ay, amen, bigyan din ng Diyos ng kanyang special na biyaya upang sila rin ay makapag-overcome sa lahat ng mga maaaring pinagdadaanan nila sa buhay. That's why we pray universally, kumbaga, as a church. Kapag may mga joint fellowship, may mga ipinapanalangin tayong mga kapatid o hinihiling natin ipanalangin sila. Kasi iisang katawan tayo. No? We are one body. Ang sabi rito mga kapatid ni Pablo, and for me, especially, sabi rito, that utterance may given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Kasi persecuted sila. Kasi si Pablo, alam natin, madalas kinukulong, madalas hinahabol sila, kumbaga pinipersecute sila. So sabi niya, ipanalangin niyo rin kami. Naalala ko tuloy yung mga kapatiran natin, mga Chinese, na nakasama namin just recently. Persecuted sila doon, di sila pwedeng mag-worship katulad natin. Amen. Nag-sacrifice sila na pumunta rito para lang sila makaranas ng isang malayang pagsamba sa Panginoon. Ganon yung kanilang desire sa kanilang puso. Kaya alam nyo, hindi nyo po ako masisi na kung minsan talagang ini-encourage ko kayo to the extent na kinokompel ko kayo, amen, na huwag magpaliban ng gawain, umattend sa church habang may pagkakataon,
Kasi, alam niyo mga kapatid, kung sila gumagastos ng katakot-takot na halaga para lang maranasan nila yung nararanasan natin, dapat maging masaya tayo. Kasi malaya tayo eh. Wala pa tayo sa ganong klaseng karanasan. Kaya mga kapatid, gawin natin nararapat. Huwag na huwag nating ipagpaliban ng gawain. Diba? Amen. Praise God. Kung tayo ay laging inuudyukan, na unahin natin ang gawain ng linggo, abay, magpasalamat po tayo. Hindi yung isang bagay na dapat ikalungkot o ikasama ng loob kung laging sinasabi sa atin na dapat wag magpaliban ng gawain. Kasi gano'n naman talaga ang isang anak ng Diyos, di ba? Yun ang pinakabuhay natin. No? Pag umaating ka ng church, malay mo, kakausapin ka ng Panginoon, malay mo, ibibigay ng Diyos yung kahilingan. Now, you must be in church on Sunday. Di ba sabi ng prophet, hindi pa pwedeng mag-hunting, mag-fishing, whatever, mag kung anong mga social activities na on Sunday kinakailangan, it must be sacred sa Panginoon yan. Ibigay mo yan para sa Panginoon. Hindi mo alam kung anong blessing ibibigay ng Diyos sa iyo. Kapag mga kapatid, hindi natin pinagpapaliban ang gawain ng Panginoon. Now, in church, you pray. Magagawa mong i-let off yung pressure mo pag nasa church ka. Lalong-lalo na kung ang Diyos direktang nangungusap sa atin. Amen. Napakagandang pakiramdam na lahat ng bigat ng kalooban mo ay pwede mong, amen, i-surrender sa ating Panginoon when you go to church. You go to the altar, you pray, you ask for prayer, kung ano man ang kahilingan mo, yan ang pinakamabisang paraan para ma-lessen, amen, o di kaya, mga kapatid, totally mawala yung burden sa puso mo at magkaroon ka ng totoong tinatawag na rest sa buhay mo. Amen. Praise God. Because the enemy is always there para tayo mga kapatid ay i-discourage. But you have to fight every inch of the land. Amen. Now, babasa lang po ako mga kapatid ng dalawang quotation, then we are done. Then we will pray. Ang sabi ng prophet dito sa message na perseverance, sabi niya rito, okay. Kung kaya niyong basahin yung letra, hindi ko alam kung pwedeng palakihin pa yan, Giselle. Ayan. Anyway, okay. Masabi rito, sabi ng prophet sa Message of Perseverance, 1962, "Oh brother, fight till every symptom is gone." Hallelujah. Fight till every doubt is gone. I say, well, my case is different. Now take the jawbone and knock it out there. Now he's talking about Samson. Alam natin mga kapatid si Samson. Amen. Pagkapag po nandyan yung anointing ng kaaway, no, kahit isang simpleng pangalang ng asno, kaya niyang patayin ang lahat ng kalaban niya. Kahit ito ay batalyon pa. This one said, "But you know, I'm just a little different. I'm getting too old." Knock it out. Abraham was 100. Go on. Sabi ng prophet, sabi niya, katulad ni Abraham, sabi niya, huwag natin sabihin na tayo matanda na. Huwag natin sabihin, hindi sa atin mangyayari yung pangako ng Diyos. Hindi para sa atin yan. Pero sabi niya, knock it out. Amen. Sabi niya, well, wag kang patalo. Talunin mo yung ganyang kaisipan, ang sabi ng propeta. Alalahanin mo si Abraham. He was 100 years old, pero yung pangako ng Diyos ay natupad pa rin. Tuloy ko, well, but my case is very bad. Now, Jonah was in the belly of the whale. Hands tied behind him, laying down in the whale's vomit. Everywhere he looked was whale's belly. He had plenty of symptoms, but he turned over and said, "Once more will I look to your holy temple, Lord."
Can't hide Him. That's it. Persistence, perseverance, stay right with the Word of God. Amen. So katulad ni Jonah, sabi ni Brother Branham, nakatali ang kamay, ninulok siya ng malaking isda, nandun siya sa loob ng whale's belly. Amen. Ang nakikita lang niya ay mga bulok na mga bagay na nandoon sa tiyan ng malaking isda. But sabi niya, now he didn't look at the symptoms. He didn't look at the symptoms. Hindi niya tinignan kung ano yung mga nandun sa loob. Amen. Kundi mga kapatid, sabi niya, well, inalala niya at siya nag-meditate at siya ay tumingin doon sa templo ng Panginoon. Sapagkat doon sa templo ng Panginoon, doon lang tayo magkakaroon ng refuge, doon lang magkakaroon, amen, ng salvation at lahat. Why did Jonah stay like that? Because he knew that since Solomon dedicated the temple, he prayed and said, Lord, if the people be in trouble anywhere and look toward this holy place, then hear from heaven, answer their prayer. Alam mga kapatid ni Jonah, yung pangako ng Diyos kay Solomon, na kung ang bayan ng Diyos ay dadaan sa mga kapigatian, dadaan sa lahat ng mga pagsubok, tumingin lang sila dito sa banal na lugar na ito at sila ay papakinggan ko. Amen. Sila ililigtas ko. Now, ang sabi ng prophet sa kanya, now, and he knew this one thing, that God will hear that prayer. God will hear your prayer. Don't look at the symptoms, look at the promise. Katulad ni Jonah, amen, praise God, nagkaroon siya ng prayer meeting sa loob ng tiyan ng malaking isda. Pero hindi niya tinignan kung ano yung sitwasyon niya. Ang tinignan niya ay ang pangako ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. And then last quotation na lang. Sa perseverance, sabi niya, no perseverance to be persistent to try to make a goal. You got your mind set on something and you're persistent on it because you believe it's the thing that you want and you believe you can get it. To be persistent. You got your mind made up now that you're going to do. Now, you cannot have faith in God without knowing the Word of God or knowing something about God. So, napakahalaga mga kapatid, yung tayo nagpupimilit. You know, sometimes, ang sagot ng Panginoon sa mga panalangin natin, di ba? Kuminsan, sabi niya, hindi lang lagi-laging agad-agad. Yes. Pero kuminsan, ang sagot niya ay wait. Meron lang kasing gustong patunayan ng Panginoon eh. Kapag po hindi pa po natin nakakamit pa yung prayer natin, no, gusto lang patunayan ng Diyos kung gaano tayo ka-persistent, gaano tayo ka-desperado, gaano malalim yung ating paghingi sa Kanya. Hindi lang mga kapatid yung haphazard, hindi lang yung half-hearted lang tayo, no? Hindi lang yung ganong klaseng panalangin na malamyang panalangin. Kung meron kang hinihingi at masigthing kahilingan sa Kanya, you have to be persistent. Kinakailangan manalangin tayo ng malalim sa Panginoon. Kung kinakailangan humagulgol tayo sa Kanya, katulad ni David, amen, para lang pakinggan siya ng Panginoon, amen, kahit na yung kanyang kama ay mapuno ng luha niya, amen, ganun po siya mga kapatid, nanalangin sa Panginoon, para lang sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen. So we must be persistent. Praise God. Katukin natin ang langit. Di ba, sabi nga ng salita ng Panginoon, di ba, I mentioned this last Sunday, di ba, kapag natutulog ang Panginoon, di naman siya talaga natutulog, pero naririnig ka niya, kaya lang gusto lang niya ng Panginoon na talagang yung tayo manalangin, kung tayo lumapit sa Kanya, talagang yung desperate na paraan. Hindi lang mga kapatid, yung paglapit mga kapatid na walang anumang kumbaga earnest desire in our heart. There must be a burning desire in our heart para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Naalala ko tuloy yung kwento sa Matthew chapter 15 kung saan mga kapatid may isang babae, di ba, nung pumunta ang Panginoon doon sa lugar ng Sidon. At meron isang Canaanite na babae na lumapit sa ating Panginoon at humingi siya ng habag. At sabi niya, Panginoon,
ang aking anak na babae ay siya ay hinahalinan ng masamang demonyo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, gusto ng babae na ito na palayasin ng Panginoon yung demonyo doon sa kanyang anak. Sapagkat siya ay pinapahirapan. Amen. Pero hindi siya pinansin ng ating Panginoon. Hindi niya pinapansin ng babae na ito. Naalala nyo, di ba? At ang sabi ng mga disipulos doon sa babae na yun, lumayo ka na kasi hindi ka nais na i-entertain ni Lord. Hindi ka niya pinapansin. Di mo ba napapansin? Hindi ka niya pinapansin. Pero sumigaw pa rin ang babae. Amen? Siya pa rin ay nagpatuloy at tinatawag niya ang ating Panginoon. At ang tugon ng Panginoon sa kanya, hindi ako naparito para sa iba. Ako'y naparito para doon sa mga naliligaw na mga tupa sa tahanan ng Israel. I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel, ang sabi ng Panginoon. Amen. Pero ganun pa rin ang babae, nandun pa rin yung persistent niya, nandun pa rin yung desperation niya. At sinamba pa rin niya ang Panginoon at sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Lord, help me. Praise God. So sa pangalawang sagot ng Panginoon, mas lalong pinahiya niya yung babae. Diba? Yung una sinabi niya, hindi ako naparito para sa inyo. Ako'y naparito para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo, hindi para sa mga hintil na katulad ninyo. Diba? Pagkatapos, nagsalita ang Panginoon muli nung humingi ng tulong yung babae at sabi ng Panginoon, hindi marapat na ibigay ang tinapay sa mga aso. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon, di mas very humiliating yung sinabi niya doon sa babae. Kung kayo nga pong makarinig ng ganon, tiyak, di ba, masasaktan kayo at hindi na kayo magpapatuloy pa, magpipilit pa. Yung sabihan kayo ay aso, di ba? Kasi naman, ang talagang, yung mga hintil naman talaga tinatawag na mga aso. Praise God. Pero tingnan niyo yung babae, hindi naman niya tinanggi at hindi naman siya, mga kapatid, tumugon sa Panginoon negatively. Hindi niya sinabi na ang sakit niyo naman magsalita, Lord. You see? Hindi niya sinabi yung ganon. Matalan niyo sinabi ng babae, sabi niya, totoo, Panginoon. You see? Alam niyo yung unang-una, mga kapatid, na sandata natin, di ba, yung truth. Amen. Kasi hindi niya dininay. Inamin niya yung katotohanan. Sabi niya, oo, Lord. Sabi niya, totoo. Kami mga aso. Kami mga hindi karapat-dapat. Kami mga aso. Yet, ang sabi niya, now, ang mga aso, meron din namang karapatan para doon sa mga mumu, para doon sa mga, alam niya, yung mga tira-tira na nahuhulog doon sa dulang ng mayaman. Grabe. Tingnan yung babae na ito. Tinanggap niya yung ganong salita sa kanya. At ang akala ng Panginoon, marahil, ay hihinto na siya, pero hindi pa rin siya huminto. How persistent she is. Sabi niya, kahit mumulang Panginoon, sapat na sa isang aso. Amen. Para siya maging masaya. At alam niyo, sabi ng Panginoon sa kanya, di ba? Ikaw, sabi niya, ikaw babae, dakila yung pananampalataya mo. Wala akong nakitang ganyang pananampalataya. Praise God. So sabi ng Panginoon, sabi niya, umuwi ka. Amen. Dahil sa pananampalataya mo, ngayon pa lang, yung anak mo ay gumaling na. And on that hour, the Bible says, yung anak ng babae na yon, praise God, ay gumaling sa kanyang, amen, pagkaka-possess ng demonyo. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng propeta, sabi niya, tingnan yung babae na ito kung paano hinawakan niyang mabuti yung kanyang kahilingan. Amen. Hindi niya binitawan yun hanggat hindi niya nakamit yung tugon ng Diyos sa kanya. Kahit na napakahirap, dami mga lang,
Kahit kung minsan ang kaaway nandiyan, dinidiscourage tayo. Praise the Lord. Tandaan natin, just hold on. Amen. To your faith. At ako'y naniniwala ko ano man yung ating hinihingi sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Just have faith in God. Admitin natin ang katotohanan. Kung meron tayong mga pagkukulang, kung meron tayong naging pagkakasala, amen, it's about time na yung mga bagay na yon, praise God, tingnan din natin upang sa ganun, mga kapatid, magamot, upang sa ganun, mapalaya, upang sa ganun, makamit natin ang ating kahilingan sa ating Panginoon. At ma-deliver tayo sa lahat ng uri ng oppression ng demonyo. Can you say amen? Amen. Purihin ang Diyos sa gabing ito. Nandito na lang ako magtatapos, mga kapatid. Persistence. Pag ikay warrior, pag ikay prayer warrior, hindi pa pwedeng madali kang sumuko. Kinakailangan tayo po ay laging mayroong pagpupumilit, pagtatyaga. Pero kinakailangan, mga kapatid, na pananatili. Hanggat hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin, huwag tayong magsusuko, huwag tayong tatayo. Amen, huwag tayong magsasawa. Just pray earnestly to God. Amen. Then God will going to answer your prayer. A prayer that is perseverance, may perseverance. Amen. Is a prayer, amen, that will receive victory. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Pwede bang lahat tayo ay pumalakpak sa ating Panginoon ngayong gabi? Amen. Could you return back, Giselle, yung ano natin, screen natin. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Do you love Him? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Amen. Thank you, Jesus. So tayo po'y mananalangin sa gabing ito. Ipapanalangin po natin yung mga prayer requests po natin. Praise the Lord. Unang-una sa lahat, papanalangin natin ang patuloy na itaas ang ating kapatid, Brother Jerome, sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman ngayon. I-commit natin si Brother Jerome sa Panginoon, patuloy na maging maayos ang lahat. At ang Diyos ang siyang gumawa, magkaroon ng divine intervention. At panalangin din natin ang ating brother na patuloy na palakasin ng Panginoon ang kanyang pananampalataya upang lubos niyang makamit ang kanyang kagalingan. We pray for complete healing. Of course, pinagaling na siya ng Panginoon. Ang healing na sa kanya na. Kailangan pa rin natin itong patuloy, mga kapatid, na hilingin at panalangin sa Panginoon patuloy para sa kanyang total deliverance. Okay, panalangin din natin si Hinata, yung anak ni Sister Marlene. Ipanalangin din natin, mga kapatid, si Sister Dichi. Panalangin natin, Sister Dichi, ng Panginoon ang siyang patuloy na magkaloob ng kagalingan sa kanyang
karamdaman, meron po siyang gallstone. Okay, we pray. Pag-pray po natin mga kapatid, Sister Dichi. We see the world Okay, pray natin sino pa ba yung mga may prayer request dito? our family and friends Baka meron po kayong fighting through. prayer request o alam na may prayer request na hindi ko po nabanggit. In all of it, Paki-mention na lang po. Lord, give us a burden for prayer. Grant it, Lord, Amen. give us Okay, yung anak ni Brother Jimmy, panalangin din natin. Si Joshua, panalangin natin. Panalangin din natin yung mga mayroong Lord, give dumadanas ng ubo, sipon. burden for prayer. Pray natin si Giselle, dahil meron po siyang ubo, meron siyang sipon, pati si Sister Sarah. Panalangin din natin kasi hindi rin magandang kanyang pakiramdam. Amen. Amen. Napakarami po natin mga kapatid ngayon na may mga karamdaman. So, hallelujah. Tayo ay manalangin muli sa ating Panginoon. Praise the Lord. Okay, pwede ba as of this time siguro, pwede bang lahat tayo magbukas ng ating camera Found faithful and strong para sabay-sabay po tayong manalangin ngayong gabi. of true victory. With all said and done, the battle Okay, yung mga kapatid pa natin na hindi nakabukas yung camera nila. Gusto ko lang to my knees. makita kung lahat tayo ay nariyan pa rin at sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Amen. So tayo po ay manalangin. Manalangin din natin si Brother Benjo. Okay. Praise the Lord. Ilagay dyan yan. Okay, let's pray in silence. Lahat po tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Lord, sa pagkakataon na lahat kami, Panginoon, ay pwedeng lumapit sa inyo ng sabay-sabay para idulog namin, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Lord, salamat, Panginoon, dahil alam namin na kayo, Panginoon Diyos, ay nariyan para pakinggan ang mga kahilingan namin sa iyo, Lord. Banggitin namin isa-isa, Lord, ang mga request ng aming mga kapatid. Alam namin, Panginoon, na nasa amin na ang tagumpay sa lahat ng aming mga kahilingan. Gayunpaman, kinakailangan pa rin namin itong banggitin sa iyo, Lord. Kapagkat ang sabi, Panginoon Diyos, O God, ng iyong salita na i-mention namin, Lord, ang aming mga request sa inyo. Ngayong gabi, nire-request namin at in-express namin, Panginoon, ang mga kahilingan na ito sa iyong harapan. Na kayo, Panginoon Lord, God, ang tumugon patuloy sa mga kahilingan ito. Panginoon Lord, unang-una sa lahat, itinatas namin ang aming kapatid, Brother Jerome. Panginoon, alam namin, Panginoon, na mas higit kang makapangyarihan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. You know, God, na ang mga anak mo, Panginoon Diyos, ay minsan sinusubukan mo. Pinapadanas mo ang iba't ibang mga pagsubok para lalong higit na
maranasan nila, Panginoon, ang kapangyarihan mo sa kanilang buhay. O ipinahintulot mo, Panginoon Lord, na mangyari ito sa kapatid namin, pagsubok na ito. Alam ko, Panginoon Lord, na kaya mo siya, Panginoon Diyos God, na palakasin, Panginoon, patatagin sa kanyang pananampalataya. Nang sa ganun, Panginoon, magawa niyang malagpasan ang pagsubok sa kanyang buhay. Yan mo, Panginoon Lord, na ang kapangyarihan mo kumilos sa kanyang buhay. Na walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw pa rin ang Diyos, Panginoon Lord, ng himala. Ikaw ang Diyos noon na nagpapagaling ngayon at magpakailanman. Oh Lord, dinadalangin namin si Brother Jerome. Hawakan mo, Lord, ang kanyang pananampalataya. At ngayon, Panginoon Diyos, God, patuloy kami nagkakaisa, Lord. Bumilos po kayo sa kanyang buhay. Hindi namin alam, Panginoon Lord God, ngunit kayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala po kaming gagawin ngayon kundi, Lord, hallelujah, hallelujah, let your way, O God, be fulfilled in the life of my brother. Salamat, Panginoon Lord God. Patatagin mo 10 ng kanyang pamilya sa pagsubok na kanilang dinadaanan sa sandaling ito. Salamat, Panginoon Lord. I know that you are working. I know that you are silently working, God. Oh God, salamat, Panginoon. We claim the healing right now in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you for the healing. Inasaway namin, Panginoon, ang karamdaman na ito sa kanyang katawan. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord God. We also pray for Sister DG, Lord. Hallelujah. Kayo, Panginoon Diyos, O God, ang patuloy, Panginoon Lord, na magkulob sa kanya, Panginoon, ng kagalingan sa kanyang karamdaman. O Lord, you know her situation. Alam mo, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan sa mga sandaling ito. Pwede niyong baguhin, Panginoon, anumang maaring, Lord, sabihin ng doktor. At makamit niya, Panginoon, Lord, O God, ang kagalingan sa kanyang katawan. Dagdagan niyo ang kanyang pananampalataya sa iyo, Lord. O God, we know that you are our healer, God. You are our provider. Alam ko, Panginoon Diyos, O God, hallelujah, kailanman di po kayo magkukulang sa inyong mga anak. Kung may nagkakaisa, tinatas namin si Sister DG, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Sa kanyang gallstone, Panginoon, God. Hallelujah. Right now, in the name of the Lord Jesus Christ, we rebuke, God. Hallelujah. Hallelujah. Her sickness, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. Si Benjo, panalangin din po namin, Panginoon. Ubo, kumalagnat, Panginoon. I pray na kayo po ang siyang magpagaling sa bata na ito, Panginoon God. Kinukumit namin si Brother Benjo, God, sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus Kristo. Gawin po anak ni Sister Merlin, si Inata, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord God, ang bata na ito, Panginoon Lord God, ay aming inilalapis sa iyo, tinataas sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, na gumaling sa anumang karamdaman, lagnat, ubo. God, pagalingin mo po siya, Panginoon. Ang pangalan na Jesus. Ang anak ni Brother Jimmy, si Joshua, Lord, I pray na kayo rin po, Panginoon Lord, ang pagaling sa kanyang ubo, sa kanyang sipon, anuman ang kanyang karamdaman right now. In the name of the Lord Jesus Christ, sinusuway namin ang asthma sa kanyang katawan, Lord. Sa pangalan na Jesus, we declare healing right now. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo. I pray, God, for Sister Giselle and Sister Sarah. Kayo, Panginoon din po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Para, Lord God, maging, Lord, malagpasan nila, Panginoon, ang ubo, sipon, sa kanilang katawan, i-boost mo ang kanilang immune system, Lord, para malabanan nila, Panginoon Lord, ang mga karamdaman nito sa kanilang katawan.
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Dahil hindi lang po kayo, Panginoon, nag-aalala sa mga malalaking karamdaman namin, mabibigat na karamdaman, maging ang mga simpleng karamdaman, Lord, ay inaalala niyo sa inyong mga anak. O lahat ng aming mga kapatid, O God, sa gabing ito, Lord, na maaaring dumadaan din sa iba't ibang uri ng karamdaman. I pray, God, na kayo, Panginoon Diyos, O God, ang patuloy na magbigay, Lord, hallelujah, ng kagalingan sa kanilang karamdaman. O God, hallelujah, sino man ang nakikinig ngayong gabi, Lord God, na dumadaan sa matinding mga karamdaman, Lord, physically, Lord, emotionally, God, spiritually, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, sa gabi ito, Lord, na Ikaw, Lord, ang magpagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, Lord. O, pinupuri ka namin. Inapasalamatan ka namin, Panginoon, Lord. Ikaw lang ang maaari naming lapitan sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong panahon. Ikaw ang aming hiding place. Ikaw ang aming strong power. Oh Lord God, maraming salamat, Panginoon God. Lahat ng aming kabigatan, Panginoon Lord, ay iyong God pinapasan. Hallelujah. Lahat ng aming mga suliranin, Panginoon God. Hallelujah, iyong tinutugunan. Salamat, Panginoon Lord. Thank you for all the answer. Thank you, God, for the faith na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Diniselyuhan namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon Diyos, God. Hallelujah, ng aming sama-samang pananampalataya at dalangin sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Before we close, praise God. Hilingin ko lang ng bawat isa ay magpaalam din. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dali lamang po. Okay. Amen. Praise the Lord. Sandali lamang po. Ayun. So, gusto ko lamang tawagin ng bawat isa para sa ating pagpapaalam. Ano lang po tayo, bumati lang po tayo ngayong gabi bago tayo mag-close. Praise the Lord. Okay, tawagin natin Sister Ligaya. God bless you, Sister Ligaya. Nakamute po yung microphone nyo, Sister Ligaya. Ayan, okay na. Okay, God bless. God bless po. Amen. God bless you, Sister Ligaya. God bless po sa inyo lahat, mga kapatid. Okay. Sister Elena, God bless din po. Sister Elena. God bless po. God Sa bless. Okay, Sister Jasmine, God bless you. Wala dito. Yung microphone nyo, naka-mute. Yung microphone nyo, Sister Jasmine. Sa kwarto. Yes. Naka-mute yung microphone nyo, Sister Jasmine. Paki-ano nyo po yung microphone nyo, naka-mute.
Hello po. Ayun, oh. Meron, Ayun. magandang gabi po sa lahat. Po. Salamat po sa Okay. mabiyayang bahagi nito po sa atin. Okay. Sige, God bless you, Sister Jasmine. Sister Emily, God bless you. God bless po, Pastor. God bless po sa lahat. Amen. Brother Jimmy, God bless you. God bless po, Pastor. Okay. Mga kapatiran natin dyan sa, ilang Sister DG, Brother Ellie, Sister Lynn. God bless po, Pastor. Amen. Natutuwa kami makita kayo lahat dyan. God bless you. Si Sister Janet, God bless you, Sister Janet. Praise the Lord. Janice pala, Sister Janice. God bless you. Okay. Si Sister Marilyn. Okay, Brother Leo na lang. Brother Leo. God bless you, Brother Leo. God bless sa lahat. Okay, then, okay, God bless you, Brother Jerome. Bless po, Pastor. Magandang gabi po sa ating mga kapatid. Natutuwa akong makita ka. Nakasama ko po kayo sa gawain ngayon. Amen, amen. Praise the Lord. Okay, Sister Giselle and Sister Cora. Kayo dyan sa bahay, nasa Baguio sila. God bless you. Bless po. Okay, sino pa ba ang hindi natin na mention? Sister Marilyn. Nakangiti lang Sister Marilyn, Praise the Lord. O sige, so pasalamat tayo muli sa Panginoon. Sana sa susunod uli na gawain natin next Thursday. Announcement pala, Announcement. Baka mag-schedule po tayo ng ating overnight prayer, dito sa church, pero i-announce ko na lang sa inyo kung ano po yung convenient na araw. Para mas maganda rin siguro magkaroon tayo ng physical na prayer meeting dito sa church, kahit na kung di natin magawa na twice, once a month, magkaroon tayo ng overnight chain prayer. Napakahalaga ng bagay na ito. Praise the Lord. Sama-sama tayo dito sa church na manalangin sa ating Panginoon. Amen. So lahat ng mga kapatiran din natin kasama ngayon na nanonood, gusto man nilang sumama, may mga nagpasabi sa akin na gustong sumama, pero may mga din sila, may mga mga naging problema at pinapabot na lang nila yung kanilang pagbati sa bawat isa. So again, God bless us all sa gabing ito. Amen. Sana'y napagpala po tayo lahat ng ating pong gawain muli sa gabing ito. Praise the Lord. Puri ng ating Panginoon. So, amen. God bless us all. Amen. Yes. God bless po. God bless Amen. po mga Amen. God bless. Praise the Lord. So puri ng ating Panginoon, pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon ngayong gabi. Dito na po tayo magtatapos sa ating gawain. Shalom, bride. God bless you all. Amen. Praise the Lord. Amen. Lord, give us a burden for bread. Hallelujah. Lord, give us a burden for bread. Our lives are fleeting. The world's in despair. Lord, give us a burden for bread.
seat. But there's a true light, a heavenly flight. The word of God always succeeds. Lord, give us a burden for prayer. Lord, give us a burden for prayer. Our lives are fleeting, the world's in despair. Lord, give us a burden for prayer. We see the world struggling day by day, our family and friends fighting through for that one drop of oil in all of their toil. Lord, give us a burden for prayer. Granted, Lord, Lord, give us a burden for prayer. Lord, give